araw na ng operasyon ni nanay, kaya andito kami ngayon. Pupunta kami na hospital. Medyo matagal na nga pala kami pabalik-balik sa hospital para malaman kung ano yung lagay niya. At yun na nga, uoperahan siya. Sumakto pa talaga ang kulog at kidlat, nakakatakot. Kami lang dalawa ni nanay dito. Kinabukasan pa pala yung operasyon niya, kaya nagpahinga muna kami buong magdamag. Check ng BP kung may lagnat para ma-prepare na si nanay sa kanyang operasyon. Ipasok na nga pala si nanay sa operating room. Nandito lang ako mag-isa, naghihintay. Dadasal, sana maging okay ang operasyon. 14 cm yung bukol, tapos halos sebo yung laman. Operating room. Ganda dyan. Matulog ka dyan, mamaya may swero ka na. Kinikwento niya nga pala dyan yung nangyari nung gabi na maghatid siya ng pagkain. Hindi siya pinapasok ng guard. Kasi sabi, isang tao lang daw yung pwedeng magbantay, lalo na sa seniors. Ayaw ko dyan matulog. Baka isiro ako. Dito na lang ako. Okay lang ako dito. Gising na din si nanay. Binigyan ko siya ng tubig. Kumain na din ako kasi nagugutom na ako. Next day na pala ito. So dumating yung kapatid ko kasi may dala naman siyang pagkain ulit. Pagdating niya, pinakain ko na din siya kasi alam kong nagugutom na din siya. Guys, lalabas na kami ng hospital. Thank you, Lord. Thank you po. Nakapagbayad na din pala ako niyan. Tapos nag-picture na lang kami kasi alis na kami. Thank you po. Natin siya. Ilag natin. Oh. Dito na kami. Ang mini. Sa ngayon, nagpapagaling pa si nanay. Salamat sa mga tumulong, sa mga nagdasal. Thank you po. Gutom na ako. Nay, kain ka na, Nay. Ice tea kay nanay kasi bawal siya ng kape.